Kabanata 86. Ang panimulang presyo ay 100 milyon. Sa loob ng Grand Hall, nagsimulang umupo ang mga tao sa kanilang mga upuan. Tanging ang mga katangkaran lamang ang pinayagang makapasok sa mga pribadong silid habang ang iba ay nakaupo sa engranding bulwagan. Sa pamamagitan ng screen, nagkataon na nasulyapan ni Justin ang anak ng chairman ng Langford Group, si Alvin. Ang ikinagulat niya ay ang matalik na kaibigan ni Diana na si Isobel ay nakaupo sa tabi niya. Isobel. Bakit kasama niya si Alvin? Hindi ba may asawa na siya? Noong lumipat siya sa tirahan ng Smith, ilang taon nang kasal si Isobel. Sa katunayan, nakita na ni Justin ang kanyang asawa noon. Siya ay isang mataba at pangit na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Isa pa, mas matanda siya kay Isobel ng mahigit 10 taon. Isa pa, galing siya sa mayamang pamilya. Sa panonood sa screen, nakita ni Justin na parehong hayagang magiliw sina Alvin at Isobel sa isa't isa na para bang sila ay tunay na mag-asawa. Ginoo De La Cruz, may nakita ka bang pamilyar? Hindi maiwasang magtanong ni Harrison nang makita niyang nakatitig si Justin sa screen. Hindi eksakto. Umiling si Justin habang nakatingin sa ibang lugar. Di nagtagal, nagsimula na ang auction. Umakyat sa entablado ang babaeng host na nakasuot ng maikling damit na may hawak na mikropono. Sa spotlight na nakasunod sa kanya, na-highlight nito kung gaano kaganda ang kanyang figure. Isang mainit na pagtanggap sa lahat sa auction na inorganisa ng pamilya Hansley. Ngayon, marami kaming bisita na nagmula sa malapit at malayo. Kaya naman, sigurado akong lahat kayo ay hindi mabibigo sa auction ngayon. Para sa lahat ng aming isusubasta ngayong gabi, ibibigay namin ang 1% ng mga nalikom sa mga mahihirap na estudyante na naninirahan sa mga rural na lugar. Nang walang karagdagang ado, magsimula tayo sa ating unang item. Pagkatapos ng maikling pagpapakilala at halos walang nasayang na oras, sinimulan kaagad ng host ang auction. Ang unang bagay sa isang bloke ngayon ay isang pagpipinta ni Michael Angelo na pinamagatang Spring and Autumn. Ang panimulang bid ay 5 milyon. Ang bawat pagtaas ay dapat na hindi bababa sa 100,000. Ang unang item ay Spring and Autumn ni Michael Angelo. Tinabi ng balita na ang presyo nito sa merkado ay hindi bababa sa 10 milyon. Sa katunayan, mayroon pang ang nag-alok noon ng 20 milyon. Sa sandaling magsimula ang bid, may tumawag, 6 na milyon. 7 milyon. Magbibid ako ng 10 milyon. Wala pang ilang minuto, tumaas na ang presyo sa 10 milyon. At base lang iyon sa mga bidder sa Grand Hall. Ang mga nakaupo sa mga pribadong silid ay wala pang aksyon. Malinaw, hindi ang pagpipinta ang dahilan kung bakit sila dumalo sa auction. Sa madaling salita, ang pagpipinta ay hindi katumbas ng kanilang oras. 15 milyon. Itinaas ang sagwan gamit ang isang kamay, inakbayan ni Alvin si Isobel na sunod-sunod na samandal. Pareho silang mukhang mag-asawa na baliw na umiibig. Itong batihing sir ay nagbid ng 15 milyon. Mayroon bang ibang tao na may mas mataas na bid? Itinaas ang kanyang gavel, inis ka ng host ang Grand Hall. Sa sandaling iyon, ang spotlight ay sumisikat kay Alvin na ginagawa itong isang maluwalhating sandali para sa kanya. 15 milyon ang pupunta ng isang beses. 15 milyon na 2 beses. 15 milyon na benta. Sa sandaling tumama ang gavel sa rostrum, ang Spring at Autumn ay kay Alvin. With that, proud na ibinaba ni Alvin ang kanyang paddle at tumingin kay Isobel. Anong pakiramdam? Mas kasiya siya ba ang makasama ko kaysa sa walang kwentang asawa mo? Paano mo maihahambing ang iyong sarili sa mataba na iyon? Nauutal na sagot ni Isobel. Ganoon ba? Nakangiting sinimulan ni Alvin na gumala ang mga kamay sa buong Isobel. Kung ganoon, sino ang mas mahusay sa kama? Siyempre ikaw yon. Nagsimulang huminga ng malalim si Isobel. Ngayong gabi, magpalit tayo ng pwesto para maranasan ko. Tinapik ni Alvin si Isobel sa kanyang balakang. Habang walang kahihiyang nanlaloko sina Isobel at Alvin, nagpatuloy ang auction sa mabangis at galit na galit. Gayunpaman, ang mga susunod na bagay sa bloke ay higit sa lahat ay mga painting at porselana na mga paninda. Paminsan-minsan, magkakaroon ng ilang mga rosaryo kung saan ang host ay kapansin-pansing ibebenta ang mga ito bilang ginawa ng makapangyarihang mga monghe at nagawang itakwil ang anumang lason. Higit pa rito, gagawa rin sila ng mga kababalaghan bilang mga lucky charm. Gayunpaman, hindi interesado si Justin sa mga parang bata.
Anong mga makapangyarihang monghe? Hindi ba pira-piraso lang ng sirang bato ang mga iyon? Sa kabila nito, marami sa mga kalahok ang nagbibid para sa kanila. Sa katunayan, may nag-alok pa nga ng 8 milyon para sa kanila. Ginoo De La Cruz, sa tingin mo ba ay totoo ang mga bagay na iyon? Maging si Harrison ay nahuli sa sigla ng sandali. Para sa isang tao na gumugol ng maraming oras sa underworld, kung minsan ay napakamahina niya. Ano sa tingin mo? Tinaman siya ng tingin ni Justin. Mayroon ka bang masyadong maraming pera upang sunugin na handa kang magbayad ng milyon-milyon para sa ilang piraso ng bato? Hindi ba't sinabi nila na sila ay ginawa ng mga makapangyarihang monghe? Mahinang ungol ni Harrison. Hindi mo ba nakikita na ang mga ito ay mga ordinaryong bato lamang? Pinanlakihan siya ng mata ni Justin. Talaga. Sa isang malungkot na ekspresyon, si Harrison ay hindi nang ahas na magkomento pa. Hindi nagtagal, natapos ang scam at sa wakas ay nailabas na ang mga seryosong bagay. Sa pagkakataong ito, ibang host ang pumalit, at ito ay walang iba kundi si Luna mismo. Ang tinawag ni Harrison na Dark Widow. Sa susunod ay ang highlight ng auction ngayong gabi. Sa makatuwid, ako mismo ang magiging host mo. Sa sandaling lumakad si Luna sa entablado, naakit niya ang lahat ng atensyon ng mga lalaki. Si Harrison ay walang pagbubukod. Ang aming susunod na item ay isang lavender jade figurine na ginawa ng pinakadakilang carver ng ating bansa, si Roscoe Channer. Habang nagsasalita ay maingat na nilagay ni Luna ang isang kahon na gawa sa kahoy sa auction table. Pagkabukas nito, ipinakita niya ang makintab at parang buhay na figurine para makita ng lahat. Imperial Jade ito. Sa isang kisap mata, may nakakilala sa material na ginamit. Ginoo. Si Channer ay gumugol ng kalahating taon sa pag-ukit nito, paliwanag ni Luna sa mikropono. Sigurado ako na ang market value ng kanyang likhang sining ay maaaring magsalita para sa kanilang sarili, at hindi na kailangan para sa akin na magbigay ng mga pagpapakilala. Ang panimulang presyo para sa figurine ay 100 milyon na may mga dagdag na hindi bababa sa 10 milyon. 100 milyon. Sa sandaling sinabi ni Luna ang panimulang bid, ang lahat sa ibaba ng entablado ay napuno ng pananabik. Pagkatapos ng lahat, si Roscoe ang nangungunang tagapag-ukit ng tiyanhiya. May sabi-sabing tinatakan niya ang sarili sa tuktok ng bundok at tuluyang tumigil sa pag-ukit. Ang pangalan lang ni Roscoe ay sapat na para itaas ang halaga ng lavender jade figurine sa itaas ng 100 milyon. Kabanata 87 Paggalang. 110 milyon. Nang ang lahat ay nabigla pa sa panimulang bid, may nagtaas na nito mula sa mga pribadong silid sa ikalawang palapag. 120 milyon. Tinundan ito ng isa pang bid mula sa isa sa mga pribadong silid. 130 milyon. 150 milyon. Sa isang iglap, tumaas ang presyo ng lavender jade figurine sa 150 milyon. Lahat sa wala pang isang minuto. Subconsciously, ang mga nasa Grand Hall ay nagsimulang tumingin patungo sa ikalawang palapag. Noon nila napagtanto na ang mga tunay na mayaman ay nakaupo sa mga pribadong silid doon. Sa loob ng silid numero 6, si Justin ay nagsindi ng sigarilyo at sinisiyasat ang figurine. Sa kulay lamang nito, masasabi na ito ay gawa sa premium na kalidad ng Imperial Jade. Isa pa, dahil nililok ito ni Roscoe, hindi na masusukat ang halaga nito. Noong live-in-in-law pa si Justin sa tirahan ng Smith, narinig na niya ang tungkol kay Roscoe at alam niyang siya ang pinakadakilang mang-uukit sa bansa. Mukhang magandang regalo ang figurine para sa annual party ni Diana, di ba? Kawakas, si Justin, na halos naiinip sa kabuuan, ay nagkaroon ng interes sa isa sa mga bagay. Tumawag siya sa kanyang mikropono, 200 milyon. 200 milyon. Natahimik ang buong bulwagan nang marinig nila ang kanyang sinabi. Kahit na ang lahat sa mga pribadong silid ay maruruming mayaman, nakagawa lamang sila ng 10 milyong dagdag. Gayunpaman, ginulat ni Justin ang lahat ng tumalon kaagad ng 50 milyon. Ang aming distinguished guest mula sa room number 6 ay nagbid ng 200 milyon. May mas mataas bang bid? Nang marinig niya ang bid, lumingon si Luna sa room number 6 sa pamamagitan ng reflex. Nakikilala niya ang boses ni Justin mula sa mga speaker. 210 milyon. Nang i-announce ni Justin ang kanyang bid, may nakatalo na rito. 250 milyon, mahinahong tugon ni Justin. Siya ay gumawa ng isang malaking pagtaas ng 40 milyon muli.
Nang matapos siya, nagwala ang mga tao. Hindi pa sila nakakita ng sinumang magmayabang sa gayong kawalang ingat. Sa kabila ng pagiging 10-10 milyon, ginawa ito ni Justin na parang maliit lang na pagbabago. Ang aming bisita mula sa room number 6 ay tumaas ang kanyang bid sa 250 milyon. Maging si Luna ay nabigla nang marinig ni Justin ang kanyang alok. Maliwanag, hindi niya inasahan na magiging ganito kabukas palad si Justin sa pag-uutos nito. 250 milyon. Mayroon bang sino mang gustong gumawa ng mas mataas na bid? Nanginginig na ang boses ni Luna. Pagkatapos ng lahat, makakatanggap siya ng komisyon para sa lahat ng mga bagay na ibinebenta sa auction. Kung mas mataas ang presyong ibinente sa kanila, mas mataas ang kanyang komisyon. 260 milyon. Kaparehong boses ang nakipagkompetensya kay Justin kanina. Gayunpaman, maririnig siya ng pagngangalit ng kanyang mga ngipin nang ipahayag niya ang kanyang bid. 300 milyon. Ayaw ni Justin na mag-aksaya ng oras. 300 milyon. Ang buong bulwagan ay naging napakatahimik na ang isa ay nakarinig ng isang pin drop. Sa katunayan, ang mga tunog ng paghinga ng mga bisita ay maririnig ng napakalinaw. Sino ang panauhin sa room number 6? Kahit na ang lavender jade figurine ay inukit ni Roscoe, malamang na hindi ito nagkakahalaga ng 300 milyon, hindi ba? 200 milyon marahil ang kisame ng halaga nito. At gayon pa man, ang panauhin sa kwarto numero 6 ay may bid na 300 milyon. Baliw ba siya? Mukhang namamatay na talaga siya sa pagkakaroon nito. 300 milyon. Ang aming kilalang bisita sa room number 6 ay may bid na 300 milyon. Tigaw ni Luna na hindi na napigilan ang excitement. 300 milyon ang pinakamataas na bid para sa gabi. 300 milyon, mayroon bang gustong pumunta sa mas mataas? Ibinaling ni Luna ang atensyon sa room number 2 habang nakataas ang kanyang gavel. Naghihintay pa rin siya ng mas mataas na bid. Harrison, sinasadya mo ba akong hinahamon? Biglang tinawag ng boses sa speaker ang pangalan ni Harrison. Nang marinig niya iyon, natigilan si Harrison. Nang hulaan na ni Harrison kung sino iyon, muling umalangaw-ngaw ang boses. Malapit nang ipagdiriwang ng aking lolo ang kanyang 80 na kaarawan. Kaya, binibili ko ang lavender jade figurine bilang regalo para sa kanya. Sa account ko, pwede mo ba akong makuha? Preston York. Sa sandaling iyon, nakilala ni Harrison kung kanino ang boses. Kilala mo ba siya? Napatingin si Justin kay Harrison na nakakunot ang mga kilay. Oo. Tumango si Harrison. Siya si Preston York ng pamilya York mula sa Jazza. Malapit na ang 80 kaarawan ng kanyang lolo at inimbitahan pa niya ako dito. Wala pa akong narinig tungkol sa kanila noon, walang pakialam na sagot ni Justin. Obviously, wala siyang balak na ibigay kay Preston ang item. Kahit na ito ay ang patriarch ng pamilya York, Justin ay hindi kahit na magbigay ng the asterisk n, pabayaan Preston. Ginoo. York, hindi naman sa gusto kitang baliwalain, pero hindi ko magawang tuparin ang kahilingan mo. Mapagpasyahang ginawa ni Harrison ang kanyang desisyon. Siya ay tumawag sa mikropono, ngayon, ang lavender jade figurine ay tiyak na magiging akin. Okay, Harrison. Ang lakas ng loob mong itakwil ako ng ganyan. Bilang tugon sa sagot ni Harrison, naging malamig ang boses sa speaker. Tatandaan ko ang nangyari ngayon, at sisiguraduhin kung babayaran mo iyon. Sa tono ni Preston, halatang magkaaway na sila ni Harrison. Gayunpaman, tumango lang si Harrison bilang pagsuway, maghihintay ako. Ang pamilyang York ng Jazza ay isang makapangyarihang pamilya. Gayunpaman, hindi ito mahalaga kay Harrison. Kung ikukumpara kay Justin, sila ay ilang hamak na mga insekto. Samantala, ang magkasalungat na salita sa pagitan nilang dalawa ay ikinagulat ng lahat ng naruroon. Walang inaasahan na nakaupo sa mga pribadong silid sa ikalawang palapag ay sina Harrison, ang pinakamalupit na tao ng Jade Borough, at Preston ng makapangyarihang pamilya ng York ng Jazz-ona. Ang naging mas malaking sorpresa ay tinanggihan ni Harrison si Preston sa harap ng lahat. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya York ay isa sa 4 na kilalang pamilya ni Jazza. Gayunpaman, ang isa na pinakanagulat ay si Luna. Hindi kailanman sumagi sa isip niya na handang sakta ni Harrison si Preston alang-alang kay Justin. Malinaw na alam ni Harrison kung sino si Preston. Sa makatuwid, maaari lamang magkaroon ng isang paliwanag.
Si Mr. De La Cruz ay dapat na mas makapangyarihan kaysa sa pamilya ng York. 300 milyon minsan. 300 milyon 2 beses. 300 milyon na ibenta. Bagamat gulat na gulat pa rin siya, naalala pa rin ni Luna ang tungkulin niyang ihampas ang palumpon. Sa sandaling ginawa niya, ito ay isang indikasyon na ang auction ay matatapos na. Sa susunod, magkakaroon tayo ng huliin nating item para sa gabi. Ang bagay na ito ay gawa sa napaka-espesyal na materyal. Napaka-espesyal na hindi ko man lang alam kung paano ito ilarawan, lalo pat pahalagahan ito. Sa una, wala akong planong ilagay sa block. Pero ngayon, pakiramdam ko ay karapat-dapat itong maging highlight ng gabi. Nang hindi na natuloy, mangyaring ilabas ang espesyal na item ngayong gabi. Kabanata 88 isang laro. Sa sandaling sinabi niya iyon, isang babaeng auctioneer na nakasuot ng miniskirt ay umakyat sa entablado na may dalang pilak na tray sa kanyang mga kamay. Siya si Luna Hansley. May pulang tela na nakatikip sa tray. Sa sandaling inalis niya ito, isang medicinal scent ang umalangaw-ngaw sa buong venue. Sa halip na makapal na amoy, ito ay malambot at eleganteng. Sa ilalim ng pulang tela ay may itim na tableta. Mukhang isang peking tableta ang makikita sa isang mapanlinlang na patalastas na nagsisinungaling na ang isang tao ay maaaring manatiling sexually stimulated sa buong gabi pagkatapos itong inumin. Tuwang-tuwang anunsyo ni Luna, ito ang ating highlight ng event, ang Pill of Life. Tinasabing ang alchemist na gumawa ng tabletang ito ay gumamit ng kabuoang 49 na araw upang maperpekto ang tabletang ito. Ang Pill of Life ay nagagawang ibalik ang mga bagay at iligtas ang isang tao mula sa pagkamatay. Sa madaling salita, gaano man kalubha ang iyong mga sugat o gaano ka man kasakit, hanggat humihinga ka pa, ang tabletang ito ay makakapagligtas sa iyo. May mas mahalaga pa ba kaysa manatiling buhay? Hindi. Kaya, ang panimulang bid para sa Pill of Life ay 100 milyon na may pagtaas sa bid na hindi bababa sa 10 milyon. Pagkatapos niyang linawin, may tumahol kaagad, 110 milyon. 120 milyon. Tigaw ng isa pa. Maliwanag, ang Pill of Life na ito ay mas hinahangad kumpara sa nakaraang Lavender Jade figurine. Kung tutusin, ang huli ay isang pang-adorno na bato, habang ang Pill of Life ay maaaring magligtas ng buhay ng isang tao. 200 milyon. Biglang may tumaas ng bid ng 80 milyon na naging kabuoang 200 milyon ang kasalukuyang bid. Sabay-sabay na namayani ang nakakatakot na katahimikan sa venue. Walang nang-ahas na taasan ang bid. Pagkatapos ng lahat, ang boses na ito ay pagmamay-ari ni Preston York na nagpahirap kay Harrison kanina. Harrison, kukunin mo rin ba ito sa akin? Umalangaw-ngaw ang boses ni Preston na bumasag sa katahimikan sa bulwagan. Sa pagkakataong ito, halatang pinupuntirya niya rin si Harrison. Sa halip na sumagot kay Preston, lumingon si Harrison kay Justin at nag-aalangan na sinabi, Mr. De La Cruz. Interesado ka ba sa isang laro? Sagot ni Justin, sabay ngiti sa direksyon niya. Anong laro? Sandaling natigilan si Harrison sa hindi nauugnay na tanong. 300 milyon. Pahayag ni Justin sa kanyang megaphone. Kaagad, ang mga tao ay bumaba sa isang kaguluhan. 300 milyon na naman. Kalaban na naman ni Harrison si Preston. Harrison, hindi ka lang susuko ha? Tanong ni Preston, naging malamig ang tono nito. Baka sa boses niya ang galit. Lahat tama. Nagbid ako ng 350 milyon. Angal niya, nanginginig sa galit. Tinaasan niya ang bid ng 50 milyon sa isang pagkakataon. 350 milyon, isang beses na pupunta. Kahit sinong gustong tumaas ang bid. Tanong ni Luna, dama po ang tingin niya sa room number 6. Hindi ako makapaniwala na patuloy na pinupukaw ni Mr. De La Cruz ang pamilya York. Hindi ba siya natatakot sa kanila? 400 milyon, mahinahong wika ni Justin. 400 milyon. Ang VIP sa room number 6 ay nagbid lang ng 400 milyon. Anunsyo ni Luna. Agad na napabuntong hininga ang karamihan sa gulat. Walang inaasahan na ang VIP sa room number 6 ay muling magtataas ng bid ng 50 milyon. 450 milyon. Tanong ni Preston, namumula ang mga mata sa galit. Hindi siya mapakali kung ganoon kahalaga ang Pill of Life. Ang tanging nasa isip niya ay talunin si Harrison. Kung matalo ako ulit sa kanya, nakakahiya sa pamilya York. Paano ko ipapakita ang aking mukha sa publiko? 450 milyon.
Mayroon bang sino mang gustong tumaas ang bid? Tanong ni Luna. Nanginginig sa excitement ang mga kamay niyang nakahawak sa microphone. 450 milyon. Maaari akong makakuha ng komisyon na higit sa 40 milyon kung magpapatuloy ang deal. Ito ay nakatatakot katahimikan na maaaring marinig ng isa ang isang pin drop. Maging si Justin, na kanina pa nagtataas ng bid, ay walang sinabi. 450 milyon, isang beses. 450 milyon, dalawang beses. 450 milyon, nabenta. Pagtatapos niya, nahinampes ng malakas ang sulyap. Bang! Ngayong matagumpay na nabili ni Preston ang Peel of Life, umalangaw-ngaw ang kanyang malamyos na boses. Harrison, nag-check out ka ba? Bakit hindi mo ituloy ang pagtaas ng bid, ha? Tingnan natin kung mas mayaman ka sa pamilya ng York. Pagkatapos na sa wakas ay talunin si Harrison, nais ni Preston na ipahiya siya ng lubusan. Nang marinig ang mga salita ni Preston, tumango lang si Justin at sumagot, sino ang nagsabing gusto ko? Hindi ko sinasadyang bilhin ang tabletang ito. Tinaasan ko ang bid para lang guluhin ka. He gave a derisive snort and continues, actually, you could have bought the pill for 200 million. Sana, ang dagdag na 250 million na kailangan mong i-fork out ay nagturo sa iyo ng leksyon para hindi mo na maulit ang iyong pagkakamali. Sa simula pa lang, walang interes si Justin sa tinatawag nitong Peel of Life. Ito ay isang tableta lamang na gawa sa iba't ibang concentrated herbs. Kung ang isang mahinang tao ay kukuha nito, ang kanyang pagtaas ng daloy ng dugo ay magdudulot sa kanya ng kamatayan mula sa atake sa puso. Walang paraan na mailigtas nito ang buhay ng isang tao. Magiging himala kung hindi nito papatayin ang pasyenteng kumonsumo nito. Tinanggap mo ba akong tanga, Harrison Seymour? Napasigaw si Preston habang ang alon ng galit ay bumagsak sa kanya. May kumuha ba sa akin, Preston York ng prestihiyosong pamilyang York sa Jazona, para sa isang tanga? Sumigaw si Harrison sa megaphone, so what if I fooled you? Ikaw ang nang-provoke sa akin noong una. Preston York, nagmadali ako sa iyo sa pamamagitan ng paghiling sa iyo na maglabas lamang ng 250 milyon. If you dare provoke me again, I'll make you lose 1 billion. Masungit man ang boses ni Harrison ay hindi niya napigil ang sumili ang ngiti sa kanyang mga labi. Gusto ni Preston na maghayganti sa akin, ngunit madali siyang naloko ni Mr. De La Cruz. Anong tanga? Mali ang ginawa niya sa paghamon kay Mr. De La Cruz. Harrison Seymour, maghintay ka lang. Bumagsak. Biglang may tumunog na electric sizzle sa megaphone bago bumagsak ang katahimikan sa venue. Malamang, galit na galit si Preston kaya dinurog niya ang kanyang mikropono. Lahat tama. Ang auction ay natapos na. Para sa mga gustong sumali sa aming hapunan, mangyaring pumunta sa likod bahay ng Northfield Mountain Resort. Doon ihahain ang hapunan. Nagmamadaling inanunsyo ni Luna ang pagtatapos ng auction para maiwasang magkaroon ng conflict. Nang marinig iyon, tumayo si Justin, handa nang umalis. Bago pa niya magawa, itinulak ni Luna ang pinto ng kwarto niya. Congratulations, Mr. De La Cruz. Iyong lavender jade figurine ay iyon na ngayon. Masigla niyang bati sa kanya. With a snap of her fingers, may nagdala ng lavender jade figurine na iyon sa kwarto. 300 milyon, tama ba? Inilabas ni Justin ang kanyang itim na card at ibinigay sa kanya. Ilagay mo sa card, please. Kabanata 89 na taong namamahala sa auction. Itim na card. Tumali sa Telegram group para sa mabilis na pag-update at novel query. Tiningnan ni Luna ang card ni Justin at agad itong nakilala bilang isang pandaigdigang limited edition na black card. May bulong-bulungan na iilan lamang ang nabigyan ng card na ito sa tiyanhiya. Isa itong card na may walang limitasyon sa paggastos at maaaring gamitin saan man sa mundo. Nasaan man ang may-ari, ang itim na card na ito ay maaaring i-swipe ng maraming beses. Isang transaksyong 3 bilyon ang madadaanan, pabayaan ang 300 milyong transaksyon. Anong ginagawa mo? Magmadali, i-swipe ang card ni Mr. De La Cruz. Lumingon si Luna para utusan ang server na nakatayo sa likuran niya. Agad niyang tinanggap ang card mula kay Justin at ini-swipe ito sa POS machine. Beep! Ang 3 milyong transaksyon ay naging maayos. Ginoo. De La Cruz, salamat.
Sabi ng server, ibinalik ang card sa kanya. Inalok niya ang lavender jade figurine kay Justin bago nagtanong, gusto mo bang ihatid namin ito sa bahay mo? O gusto mong dalhin ito ngayon? Ihatid ito sa no. Isang villa sa Edenic Heights. Walang pakialam na sagot ni Justin. Nakuha ko. Sagot ng server at lumabas ng kwarto na nakayuko. Nang marinig ni Luna na binanggit ni Justin ang kanyang tirahan, nagliwanag ang kanyang mga mata. Akala ko ba doon nakatira si Mr. Warhol na nagmula sa isa sa 4 na kilalang pamilya sa Jazona? Bakit inuokupa ni Justin ang villa? Ngayon, may kaugnayan ba siya sa pamilyang Warhol? Tumayo siya, binuhusan niya si Justin ng isang baso ng alak bago idiniin ang sarili sa matitigas nitong kalamnan. Ginoo. De la Cruz, kilala mo ba si Mr. Warhol? Tanong niya sa humihingal na tono. Ang malandi niyang titig ay sapat na upang maakit ang atensyon ng sinumang lalaki. Hindi, ayoko. Dumating na sagot ni Justin. Nagsalubong ang mga kilay niya habang umuurong para layuan siya. Ayaw niya sa mga babae maliban sa pagiging malapit ni Diana sa kanya. Bakit ka nananatili sa no? Isang villa, kung gayon. Sa halip na magalit sa pagtanggi ni Justin, lalo siyang naging interesado sa kanya. Tapos na ang auction, di ba? Dapat na akong umalis. Wala sa mood si Justin na makipag-chat pa. Kung tutuusin, maraming babae ang nagtaka sa kanya nitong mga nakaraang taon, kasama na ang mga sikat na babaeng celebrity at mayayamang socialite. Hindi makahawak ng kandila si Luna sa kanila. Ginoo. De la Cruz, hayaan mo akong makita ka. Kawakas, nakaramdam ng pagkadismaya si Luna. Kung tutuusin, pinagnanasaan siya ng mga lalaki mula nang siya ay maging matanda, ngunit si Justin ang unang tila walang interes sa kanya. Sa katunayan, masasabi niyang may bakas ng inis sa ekspresyon nito. Tumanggaw si Justin bilang pagsang-ayon bago lumabas ng silid. Habang papalabas ay walang sinabi si Luna habang pinagmamasdan niyang mabuti si Justin. Bigla niyang napagtanto na si Harrison ay hindi nang ahas na lumakad sa harap ni Justin. Tila si Harrison ang nasasakupan ni Justin sa halip na isang kaibigan. Tingnan kung gaano kaingat si Harrison bago si Justin. Ang mga kaibigan ay hindi kumikilos ng ganoon. Ngunit si Harrison ang pinakamalupit na tao sa Jadeboro. Hindi man lang siya natatakot kay Preston, pero bakit siya natatakot kay Justin? Ginoo. De la Cruz, ihahain ang hapunan pagkatapos ng auction. Hindi ka ba dadalo dito? Nang makarating sila sa pintuan, sinubukan siyang patuluyin ni Luna. Hindi. Umiling si Justin at tumalikod na para umalis. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang likuran. Nako, gustong tumakbo sa live-in na manugang ng pamilya Smith dito. Hello, Justin. Hindi na kailangan pang tumingin ni Justin dahil nakikilala niya ang tao sa boses nito. Ito ay walang iba kundi si Isobel. Sure enough, tumangala siya para makita si Isobel na humarap sa kanya, magkahawak kamay si Alvin. Isang bakas ng panunuya ang lumitaw sa kanyang mga tingin habang nagtanong, Justin, bakit nasa auction ka sa halip na sa tirahan ng Smith? Tingnan ang iyong malungkot na kalagayan sa salamin. May karapatan ka bang pumunta dito? Ang live-in son-in-law ng pamilya Smith. Sumili ang pagkagulat sa mga mata ni Luna nang marinig iyon. Si Justin ay isang live-in son-in-law. Paano ito posible? Maaari bang gumastos ang isang live-in na manugang ng ilang daang milyon sa isang pagkakataon gamit ang kanyang pandaigdigang limited edition na black card? Matapos marinig ni Harrison ang mapanuksong salita ni Isobel ay nagdilim ang kanyang ekspresyon. Gagantay na sana siya nang pigilan siya ni Justin. Hindi mo pag-aari ang auction. Bakit hindi ako pwede dito? Cool na tanong ni Justin. Nakangiting sagot ni Isobel, I was invited to be here. May invitation ka ba? Sa tingin mo, makakatanggap ba ng imbitasyon ang isang tulad mo? Ang kanyang boses ay tumutulo sa paghamak habang siya ay nagtanong, Justin, pumasok ka ba? Well, unfortunately, meron akong invitation card. Inilabas ni Justin ang invitation card mula sa kanyang bulsa. Bumagsak ang ekspresyon ni Isobel nang makita iyon. Gayunpaman, pinananatili niya ang kanyang kalmado at nagtanong, na-forge mo ba ang invitation card na ito? Bakit mag-iimbita ang organizer ng isang pauunang tulad mo sa auction? Nandito ka ba para mamulot ng basura o maglinis ng venue? Tinapos niya ang kanyang sandamakmak na tanong sa isang panunuya.
Katotohanan, mababa ang tingin niya sa isang deadbeat na katulad niya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kaya naman, ipinagpalagay niya na hindi siya imbitado sa gayong magarbong kaganapan. Ang pagdalo sa parehong kaganapan kung saan si Justin ay nagparamdam sa kanya na ang kanyang mga pamantayan ay ibinaba. Miss, bantayan mo ang iyong wika. Kung patuloy mo siyang iniinsulto, hihilingin ko sa mga security guard na paalisin ka. Pinalaan ni Luna si Isobel bago pa makapagsalita si Justin. Paalisin mo ako. Sino ka sa tingin mo? Nandito ako kasama si Mr. Langford. Kilala mo ba siya? Siya si G. Alvin Langford, ang nag-iisang anak na lalaki ng chairman ng Langford Group. Anong karapatan mong palayasin ako? Humisi si Isobel. Baka sa mukha niya ang pang-aalipusta dahil inaakala niyang hindi mahalaga ang babaeng nakatayo sa tabi ni Justin. Marahil siya ay isang kabit na naniningil ng 100 bawat sesyon na nakita niya sa mga lansangan. Kung nandito si Sebastian Langford at kakausapin ako ng walang pakundangan, palayasin ko siya ng walang pag-aalinlangan, pati na ang anak niya. Lumukot sa galit ang ekspresyon ni Luna habang kumaway para lumapit ang mga security guard. Seguridad, kaladkarin mo sila palabas. Oo. Tumugod ang mga security guard dala ang kanilang mga butute gaya ng utos. Nang susunggaban na sila ng mga security guard ay agad na nagpanik si Isobel. How dare you kick us out? Magsasampa ako ng reklamo sa superior mo at tanggalin ka na. Pinalis na ba ako? Hindi ka man lang nag-abalang alamin kung sino ako bago nag-abala. Ang ekspresyon ni Luna ay naging madilim na parang kulog. Gusto mong makausap ang superior ko, di ba? Well, kausapin mo ako. Ako ang organizer ng event. Sa madaling salita, ako ang namamahala sa auction, she announced, her tone glacial. Kabanata 70 paano kung sasampalin kita. Ano? Siya ang organizer ng auction. Imposible yan. Hindi ba sinabi sa akin ni Alvin na ang organizer ay si Luna Hansley ng Hansley family sa Jazzona? Bakit ang isang kagalang-galang at katanji tanging tulad niya ay pumanig kay Justin? Hindi. Dapat ay impostor ka. Tigaw ni Isobel sabay turo ng isang nagsusumbong na daliri sa direksyon ni Luna. Ang huli ay hindi mapakali na kausapin siya at sa halip ay nagbigay ng commanding wave. Ay drag sila sa sandaling ito. How dare you? Sa wakas ay nagsalita na si Alvin bago pa siya mahawakan ng mga security guard. Kahit ikaw si Luna Hansley, hindi mo na ako kailangang paalisin dahil sa talunan na ito. Maraming negosyo ang aming mga pamilya. Sabihin kay Sebastian na ang lahat ng mga negosyo sa pagitan ng pamilya Langford at ng pamilya Hansley ay nakansela na mula ngayon, ang sagot ni Luna. Pagkatapos ay idinagdag niya, bukod dito, ang sinumang maglakas loob na makipagtulungan sa Langford Group ay itinuturing na isang kaaway ng pamilya Hansley. Gulong-gulo ang isip ni Alvin sa kanyang anunsyo. Ang Langford Group ay may mga kontrata na nagkakahalaga ng daan-daang milyon sa pamilya Hansley sa Jazza, ngunit pinaalis sila ni Luna ng ganoon lang. Sa sandaling iyon, alam niyang tapos na siya. Ms. Hansley, I'm really sorry for offending you. Magalang na yumuko si Alvin. Maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon upang itama ang aking pagkakamali? Ngumuso si Luna. Hindi mo ako sinaktan. Tinaktan mo ang aking VIP, Mr. De La Cruz. VIP siya. Isang mapanuksong singhot ang pinakawala ni Isobel. Napagkamalan mo ba siyang iba? Paano siya naging VIP? Isa lang siyang hamak na live-in-in-law. Kung hindi siya kinuha ng pamilya Smith sa loob ng 1 taon, namatay na sana siya sa gutom sa mga lansangan. Paano siya naging VIP ng pamilya mo? Shut the F*** up. Dahil ayaw niyang sumuko, agad siyang binigyan ni Alvin ng isang mahigpit na sampal. Tinampal mo lang ba ako? Alvin, sinampal mo ako dahil sa talunan na ito. Hindi makapaniwalang tanong ni Isobel. Paano kung sinampal kita? Kung hindi ka tumahimik, bubugbugin kita hanggang sa mabaliw. Maanghang na tugon ni Alvin bago siya binigyan ng isa pang sampal. Hindi ko sana liligawan ng maluwag na babaeng ito kung hindi ako naaakit ng itsura niya. Ngunit siya ay sapat na tanga upang masaktan si Luna Hansley at halos magdulot ng kapahamakan sa aking pamilya. Walang paraan na hahayaan kong mawala ito. Lahat tama. Itigil ang paglalagay ng palabas. Umalis ka na agad. Galit na bulalas ni Luna. Sabay-sabay na kumilos ang mga security guard at kinaladkad sila patungo sa pintuan.
Nagpumigla si Alvin na makawala, ngunit ang batute ng security guard ay agad na tumama sa kanyang tiyan. Habang naglalagablab ang sakit sa kanyang tiyan sa buong pagkatao, tumahimik siya at hinayaan ang sarili na makaladkad palabas. Ginoo De La Cruz, pasensya na sa kaguluhan. Kasalanan namin ang pag-imbite ng mga bastos na bisita na nakasakit sa iyo. Mangyaring tanggapin ang aking paghingi ng tawad. Humingi ng tawad si Luna matapos mawala sa paningin sina Isobel at Alvin. Walang kinalaman sa iyo iyan, casual na kaway ni Justin. Hindi niya sinisi si Luna dahil walang nakakaalam na si Isobel at Alvin ay magiging tanga para sisihin ang organizer bago si Luna. Mula sa araw na ito, makatitiyak na puputulan namin ang lahat ng relasyon sa Langford Group, pangako ni Luna. Hindi niya maiwasang mag-alala na galit pa rin si Justin. Sa hindi malamang dahilan, balot ng takot ang buong pagkatao niya kapag kasama niya si Justin. Pakiramdam ko ay mapapawi ng galit ng lalaki ang pamilya Hansley kahit na wala pa siyang ideya tungkol sa pagkakakilanlan nito. Hindi na kailangang gawin iyon, sabi ni Justin habang nakatingin sa kanya ng malinaw. At saka, ayoko ng utang na loob. Para sa kanya, ang Langford Group ay hindi naiiba sa mga insekto. Kung gusto niyang maghiganti, isang tawag lang ang kailangan para sirain ang Langford Group. Hindi na kailangan ng ibang tao na makialam sa kanyang negosyo dahil kaya niya itong lutisin ng mag-isa. Hindi ko ginagawa ito kaya may utang ka sa akin, nagmamadaling paliwanag ni Luna. Gayunpaman, si Justin ay namumutla na sa inis habang naiinip niyang sinabi, sige. Gabi na, kaya kailangan ko nang umalis. Pagkasabi noon, naglakad siya palabas ng Northfield Mountain Resort nang hindi lumilingon. Sa labas ng pasukan, matagal nang naghihintay si Harrison kasama ang kanyang itim na Bentley. Ginoo De La Cruz, paalam. Nagpaalam si Luna kay Justin. Pinagmasdan niya si Justin na sumakay sa kotse at mabilis na umalis. Nang wala na sa paningin ang itim na Bentley, inilabas niya ang kanyang telepono para tumawag. Alamin ang mga detalye ng lalaking kasama ni Harrison sa room number 6. Pagkatapos ng maikling paghinto, idinagdag niya sa isang mahigpit na tinig, mula ngayon, kakanselahin natin ang lahat ng negosyo sa Langford Group. Ipahayag sa publiko na ang lahat ng nakikipagtulungan sa Langford Group ay magiging kaaway ng pamilya Hansley. Nakuha ko. Isang matinis na boses ng lalaki ang umalangaw sa kabilang linya. Matapos putulin ang linya, tumingin si Luna sa direksyon kung saan nawala ang sasakyan ni Justin. Kahit na ipagdiwang niya ang kanyang ika-30 kaarawan sa loob ng ilang taon, ito ang unang pagkakataon na naakit siya sa isang lalaki. Makalipas ang kalahating oras, huminto ang itim na Bentley sa harap ng pinto ng No. Isang bilya. Ginoo De La Cruz, dapat ba akong makitungo sa Langford Group? Tanong ni Harrison bago bumaba sa sasakyan ng sinuman sa kanila. Pagkatapos ng lahat, si Harrison ay may sapat na impluwensya sa Jadeboro upang madaling turuan ng Langford Group ng isang aralin. Hindi na kailangan. Isang dismissive wave ang ibinigay ni Justin. Huwag mong bahiran ang iyong mga paa sa pamamagitan ng pagtapak sa isang kakarampot na langgam. Pagkasabi noon, lumabas siya ng sasakyan at pumasok sa No. Isang bilya. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya sina Margaret at Emily na nakatambay sa sopa, nanonood ng TV, habang si Connor ay naglamap sa sahig gamit ang apron sa bewang. Ito ay isang normal na pangyayari sa pamilya Smith. Sandali, nasaan si Diana? Sa pag-iisip na iyon, nagtanong si Justin, nasaan si Diana? Nasa trabaho pa siya. Alam mo kung gaano siya kabisi dahil sa annual party ng kumpanya niya. Sagot ni Margaret na inis na tingin sa kanya. Kahit na nakatira sila sa bahay ni Justin, hindi pa rin niya maitama ang ugali niyang utusan siya. Nga pala, inihanda mo ba ang mga regalo para sa taunang party bukas? Biglang may sumagi kay Margaret habang nakatitig sa kanya. Oo, ginawa ko, walang pakialam na sagot ni Justin. Sakto pagkatapos niyang ibigay ang kanyang sagot, isang mabagsik na yabag ang umalingaw sa labas ng pinto. Sa susunod na sandali, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng malutong na itim na suit ay nagpakita sa labas ng villa kasama ang kanyang mga subordinate sa likod niya. Ginoo De La Cruz, andito na ang lavender jade figurine mo, aniya, sabay bigay ng magalang na pana.